Ngayon naman po ay didiscuss ko sa inyo ang objective number 9. Set achievable and appropriate learning outcomes that are aligned with the learning competencies. So ito po, hindi na COT yung ating magiging basis dito as MOV. Okay, so bago po natin i-explain ito, explain po muna natin, mag-focus muna po tayo sa mga key terms na kailangan nating unawain para dito. Set achievable and appropriate learning outcomes. So ibig sabihin, ano po ba yung mga learning outcomes na meron kayo? Ibig sabihin yung mga task, expected outcomes, or output na gagawin ng mga estudyante, align po ba ito sa learning competency? Pag sinabi po nating learning competency, ito po yung mga set of objectives na makikita po natin sa ating course guide. Ang course guide po, lahat ng mga teachers ay binibigyan yan at tayo po dapat ay may kopya niyan sa bawat learning area, na kung saan yung mga learning objectives po doon or yung ating mga learning competencies, ito po ang batayan natin sa paggawa natin ng mga strategies or sa pag-implement natin ng strategies, paggawa natin ng mga activities para sa mga estudyante. Yung learning outcome na sinasabi ay mga output na dapat magawa ng mga estudyante. Yung mga activities, magagawa sila ng output. Yung quiz doon sa mismong lesson, meron yung ito ay output. So, importante lamang dito na may alignment doon sa iyong mga pinapagawa, sa iyong lesson, doon sa mismong learning competency. Para doon sa mga bago pa lang na mga teachers, may mga learning competency tayo na ginagawan pa ng enabling objectives or specific objectives. For example, medyo malawak pa yung learning competency. Kailangan po natin siyang gawa ng enabling objectives or specific objective para mahimay-himay po natin yung magiging lesson natin for that particular topic. Kasi kung hindi po natin gagawin yun, medyo mahihirapan maka-adapt yung mga estudyante at matutuhan yung specific na learning competency. And we are entitled to do that kasi tayo po ang nakakaalam sa kakayahan ng ating mga learners. So ano po yung MOV para dito sa objective number 9? At least one lesson plan. At least one lesson plan po ang nakalagay dito. Example daw po ay DLP, DLL, HLP, WLP, WLL, isa po sa mga ito. Make sure lang na meron ito ng mga sumusunod, no? Meron siyang lecture discussion, meron siyang activity sheet, performance task, rubric for assessing performance. So make sure lang na yung mga binanggit ko kanina ay aligned doon sa learning competency. So, yun po yung sinasabi nating alignment ng learning competency doon sa learning outcomes or yung mga pinapagawa natin doon sa ating mga estudyante. Okay? So, paano po tayo makakakuha ng 5 or outstanding para dito sa quality? Ang naka-highlight po dito sa outstanding ay achievable and appropriate. Ibig sabihin, yung learning outcomes na pinagawa mo sa iyong mga estudyante ay madaling maabot ng mga estudyante. At appropriate sa kanilang level or sa kanilang context. So, madali lang din po yung i-justify mga kasama. So basta aligned lang at maayos at nababagay talaga sa mga learners natin, kaya na nating makakuha ng outstanding para sa quality. And para naman sa efficiency, all of the learning outcomes set were aligned. So lahat ng mga learning outcomes, syempre iisa-isahin po yun ng rater. Titignan po lahat ng mga pinagawa ninyo kung ito po lahat ay aligned doon sa learning outcomes. Kasi kung mayroon pong isang na-miss doon sa learning outcomes, sa learning objective, hindi po nag-match, mababawasan po tayo ng score dito sa efficiency.